Hello mga ka-Legit Americans! Welcome back to my YouTube channel. So, update na naman nga po tayo ngayon patungkol po dito sa TVJ and Legit Americans. And of course, patungkol sa din time show's latest happenings today. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang i-shoutout ang atin pong masugid na taga-subaybay. Shoutout nga po dito kay Sir Romy Obispo, maganda rin gabi sa iyo. Miss Antea C. Bandala, magandang gabi. DJ Ray on the Mix, magandang gabi. And LMT17, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat guys sa pagtutok at pakikinig dito parate sa ating daily updates. Samantala kung kayo naman ay hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And speaking of balita, eto na nga ka-OG, simulan na po natin ang ating balataan at unahin po nating pag-usapan ang tungkol po dito kay Miles Ocampo. So, after nga po ng TV5 na Passion Festival kagabi, mga ka-Legit Americans, eto po no. At nag-update si Miles sa kanya pong social media account, ka-Legit Americans. So, pa-follow na lamang po ka-Legit Americans no na kanya social media accounts, pati po sa iba po nating mga ka-Legit Americans, kay Raisa, kay Karen, kay Atasha, and Maine Mendoza. So, ayan nga guys no, good night daw ayon dito kay Miles. Samantala, narito naman ka-Legit Americans no, ang picture na kung saan na isa na lamang po ang kulang ka-OG para po kompleto na ang family ni Ellen. So, bagong update po ito ng TVJ. And makikita nyo nga po dito na si Lolo Ethan, si Lola Belen, si Daddy Ethan, si Mami Josie, si Brad, si Tash, and then si Nina, and the Meg. Pero meron pong isang kulang pa. Ang bunsong kapatid nila Tash and Ellen. So kung makikita nyo nga po dito ka-Legit Americans no, babae, ka-OG, babae ang bunsong kapatid ni Ellen and Tash. Hindi po lalaki. So malabo po ang hula ng iba na si Andres po ito. Ngayon, sayang naman, nagbigay na lamang po ng ganito ang TVJ. Sana nagbigay na rin po sila ng name, no? Kung sino itong bunsong kapatid ka-OG para ma-confirm natin kung letter A ba ang simula ng pangalan nitong bunsong kapatid po nila para eksaktong EAT. But anyway, malay po natin bukas ay mayroon pong mga clue na ilabas ulit ang TVJ kung sino po ito. Kasi merong nagsasabi since lumabas ngayon ang update about kay Zombie na nasa Pilipinas siya, maglalaro sa Emoji Nation, ka-OG, baka raw totoo yung sinabi nitong si Henyo Master na baka pinaglihis sa Nigeria. Nako, nakakaloka naman ang mga revelation ngayong araw, ka-Legit Americans. Grabe nga yun. Pero kung totoo nga yun, mga ka-OG, no, na si Zombie, why not? Para matuldukan na rin po ang issue na lumalabas ngayon sa social media. Na kesyo wala na talagang kontrata si Zombie sa EAT. Na kesyo hindi na makakabalik sa EAT. And live po kasi ngayon, no? Ang TVJ kanina pero wala pa rin pong Zombie na update. Parang nasa Pilipinas lang naman daw po siya. Ayun, sa iba po nating mga kamarites dyan sa social media. Anyway, ngayon naman pag-usapan po natin ang patungkol po dito sa TV ratings ng kabila ka-OG, no? Na kung saan ay yun nga, mga nakaraang araw ay tinalo nga raw na naman ng tape balaga ang EAT. Marami pong mga Legit Americans ang mga duda. Bakit daw po nangyari yon? Kung sino pang kulelat po sa online, siya pang number 1 sa TV ratings. Meron pang nagsasabi na nako, tila na mekos na raw ang ratings ka Legit Americans. Parang lokohan na raw po ito. Pagdating daw po kasi sa tape baliga, napakabilis silang maglabas ng ratings. Pero pag TVJ ay nabuburo. Kagaya ng October 28, 2023 until now, hindi po nilalabas.
And ngayon, tila malinaw na raw po no, kung bakit tumataas ang viewers or ang TV ratings itong Tape Bulaga. Parang biglang lomolobo. Kasi very exciting daw kasi ngayon ang Abot Kami na Pangarap. At meron pong mga nag-aabang dyan. So, nadadamay daw po sa ratings ang It Bulaga Tape ayon po sa ilan. So, yung mga hearsays na yan sa COMSEC, Collegiate Records, narito ang nagbibigay patunay de umano. Sa isang post, sabi po dito, ay TVJ It versus Tape It Bulaga live stream as of November 16, 2023 at 2:26 p.m. So, ngayong araw po yan, 2:26. So, patapos na po ang E89 kasi hanggang 2:30 lang naman. Patapos na. Ilang minuto na lang. So, yung nakalagay po dito, E80, 31,571. Ang TVJ Plus, 33,661. Sa TV5, ay YouTube channel lang naman po ito, ka-OG. So, total po niyan, 65,000. Mataas pa din guys, no? 232. So, 65,232 total viewers. Kahit patapos na ka-OG, ay nananatili pa rin na nanonood ang mga tao at hindi umaalis. So, total views po yan, or total viewers sa YouTube. Versus naman daw po sa EB na may 1,336 lang sa Itbulaga YouTube channel. And then, 14,816 GMA network. So, 16,176 total viewers po sila. Abot Kami na Pangarap, fans majority watching. So, may question mark dyan. Mukhang Abot Kami na Pangarap loyal viewers or fans ang majority na nanonood dito sa GMA network. Kaya nabubuhat po ang Itbulaga ng Tape Inc. Patapos na po kasi yan, 2:26 p.m. Usually, ang viewers lang naman po ng GMA sa Itbulaga po ay naglalaro lang na 1,800, 900. Tumaas man po nasa 2K lang siguro. Well, tapos ngayon, pagpatapos na umaabot ng 14,000 viewers guys. Kasi kung ito daw talaga ay fans ng Tape Bulaga, mga Collegiate Records or It Bulaga ng Tape, di sana doon na lamang sila nanood sa channel ng It Bulaga mismo kung talagang yon ang kanilang gustong panoorin. Pero hindi nasa GMA Network, so mga nakatambay lamang po ito na nag-aabang para po sa Abot Kami na Pangarap. At kung ganito daw po ang senaryo sa YouTube, ka-OG, no, sa GMA, malamang ganun din po ang senaryo sa GMA, sa TV. Malamang nadadami raw po sa ratings ang Itbulaga Tape dahil sa dami pong nag-aabang sa Abot Kamay na Pangarap. Kayo po ba anong inyong say about dito? Kasi sa GMA nanonood Kung talagang fans ng Itbulaga to, doon na sila mismo manonood sa Itbulaga Tape. Unlike po ng mga legit Records guys, kasi ang live po ng TVJ sa TV5 ay yun lang talaga, E80 lang po talaga, wala pong kasunod doon na program o wala pong kasunod doon na teleserye para gawin pong katwiran nung kabila. Samantala, ayon po dito sa komento ni Sir Mel Gibbs Vergara, maganda ring gabi sa iyo sir, mas bagay sila ni Maha Salvador and magkakapatid kasi malaki ang pagkakahawig nilang dalawa, kaya pwede, di ba? Sabi pa niya dito, gandarang hapon sa iyo, shout out. Magandarang hapon din po Sir Mel Gibbs Vergara, shout out sa iyo. And about po kay Maha, pwede rin guys, no, kung hindi po siya busy at babalik po siya sa E80. Marami na rin naman po naghahanap dito kay Maha Salvador, namimiss na rin po nila. Kasama po ang mga legit Adawer Kids. Pero antay na lang po talaga, yun lang po ang magagawa natin ka-OG, no? Para sa mga susunod na episodes ng Gimme 5. Samantala, sabi naman po dito ni Miss Imelda Villaluz,
Hindi na babalik yung si Alden sa TVJ. Naalala ko noon na need nila ng host dahil pandemic. Hindi pwede ang mga seniors na pumunta sa studio. Sina Maine, Ryan at Jowa Paul lang ang pumunta. Ayaw pumunta ni Alden na mas inuuna pa daw ang Mobile Legend kesa pumunta sa studio. So, ka-OG, about naman po dito kay Alden Richardson noong pandemic. So, marami po kasing proyekto na nakapila kay Alden na grabe kung na alam niyo lamang po at nakasubaybay kayo kay Alden Richards, napakarami pong nakapila pong proyekto sa kanya. Ang parang halos siya nga lang po yung mabentang mabenta. No, silang dalawa ni Mangay. Actually, mabentang mabenta nung pandemic. Si Alden Richards, guest host lang naman po siya dito sa Itbulaga. So, ang usapan po nila dyan, kapag wala pong trabaho si Alden sa GMA, saka lamang po siya magbubulaga. So, ang priority pa rin po niya ay ang GMA Network since nakakontrata po siya doon. Pero ayun nga, meron ding point na dahil nga sa priority ni Alden ang GMA dahil siya nakakontrada doon, malabo siyang makatapak po ngayon sa EAT kung hindi po talaga siya papayagan ng GMA. So yun lang po guys ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.